hours later. Narinig ni Audrey ang pagdating na Eric at Luis. Lumabas siya upang pagbuksan ng mga ito, subalit naroon na sa ibaba si Lloyd. Nauulunigan niya ang mahihigay na tinig ni Eric. Nakainom ito. Nagpaparinig ito ng salita kay Lloyd, subalit inawat ni Luis at inakay na papanhik. Napahinto sa gitna ng hagdan si Eric na makitang nakasungaw siya sa balustre. So, your hero is here again. Sa palagay mo ba, kaya kayang ipagtanggol kung totoo ang may gustong pumatay sa'yo? He would die too, just like Aljon. Audrey gasped. Agad humingi ng paumanhin si Luis at tuloy na ipinanhik ang nobyo. Sinulya pa niya sa Lloyd sa ibaba ng hagdan bago bumalik ng sariling silid. Nagising si Audrey sa haplos ng malamig na hangin sa balat niya. Bahagya siya nangagig sa ginaw. Kinapani niya si Andre sa tabi niya subalit bakante na iyon. Tinoon niya mga mata sa bintana. Mataas na ang araw. She smiled and stretched her arm contentedly. She had slept well. No dreams, no nightmares. Isa sa mga bihirang mangyari. Napagtanto niyang nakakatulog ng sila ng maayos kapag naroon si Lloyd. Hindi niya alam kung dapat niyang ikatuwa o ikalungkot ang bagay na iyon. Nagiging dependent siya kay Lloyd sa kaligtasan niya. Hindi niya ito makakasama sa habang panahon. I'm a man and you're a beautiful woman. It is foolish to deny that I am attracted to you. Wala akong iniisip sa nakalipas na mga araw, kundi ang mahagdan ka ng ganito. Yon ang mga sinabi nito sa kanya sa dalawang magkaibang pagkakataon. But those words did not mean a thing. They were purely lost. Hindi yun magtatagal. Hindi na panghahawakan. Tumayo siya at lumakad patungo sa bintana. Mula roon, natanaw niya sa baybayin sina Lloyd at Andre at parehong namumulot ng shells. Andre was still in his pajamas. Si Lloyd naka-jogging pants at sweatshirt. She smiled. Kung iba magbamasid, tiyak na mapagkakamalang mag-ama ang dalawa. Palagay ang loob ni Andre kay Lloyd at si Lloyd tila anak kontratuhin ng basta. Ilang buwan din sila nang naging magkasintahan ni Aljon, subalit di siya nagkaroon ng pagkakataong mamasyal or mag-out of town. Aljon had always been so busy. He had dreamed of putting up his own clinic at pagkatapos ko nakapag-ipon, nangarap ito makapagpatayo ng ospital. He hadn't had the time to spend with Andre. Gayunpaman, ito pa rin ang magulang ni Andre, ang tanging nakilalang magulang. Subalit pinutol ng kriminal na iyon ang mga pangarap nito. Tulad niya, Andre had lost his parent. Wag na idagdag na matagal nang nawala ang batang ina nito na hindi na nag-abalang alamin pa kung ano nangyari dito. At ngayon ay nasa mga balikat niya ang responsibilidad dito. Soon she would arrange the necessary papers to adopt him legally. Andre's old and crippled grandmother would only be too willing to let her adopt the child. Pinuno niya ng sariwang hangin ng dibdib at pagkatapos ay umalis sa pagkapanungaw. Kumuha ng bathrobe at tuwalya, lumabas ng silid. Gusto niyang gamitin ang banyo sa silid ng lolo niya, pero nag-aalala siyang baka pumanhik si Lloyd anumang sandali at abutan siya roon. Lumakad siya patungo sa dulo ng pasilyo kung saan naroon ang common toilet and bath. Natitiyak niyang parehong pantulog sina Eric at Luis. Luis was a late riser dahil na rin sa uri ng trabaho nito sa Maynila, and Eric was drunk last night. Kasalukuyan niyang inihahanda ang almusal nang sumungaw sa pinto sa kusina ang dalawang lalaki. Mommy, tingnan mo! Tumakbo ang bata sa kanya. Pinakita ang ilang shells na nasa kamay nito. I found this! Why? They're beautiful, darling! Daddy Lloyd said they also have a beach. Daddy? Agap niya sa sinasabi ng bata. Nakaangat ang mga kilay. Mula kay Andre, nilipat niya ang tingin kay Lloyd na bali wala nagtitimpla ng kape sa mug. He said they also have a beach like this in ano nga yun, Daddy? Capistrano Andre. Then he shrugged as if the matter was no big deal. Lumakad to patungo sa silya. Hinila iyon at naupo at nagsimulang humigop ng kape. He said they have horses in the ranch. Real horses, Mommy. At sabi ni Daddy isasama niya ako roon at sasakay sa kabayo. Andre turned to Lloyd. Tell Mommy it's true, Daddy. Tumango si Lloyd at masuyong nitian ng bata. Audrey tensed for a few moments. Hindi niya alam kung ano mararamdaman. Wala sa loob na binuhat niya si Andre at inilagay sa upuan. Pagkatapos ay nagsali ng cereal sa bowl. Nawalan lang siya ng ama, Lloyd. Wika niya. Anger laced her voice. You should not have indulged him that far. Hindi ko gustong masaktan ng bata sa sandaling hindi kanya makakasama. Nakailang higop muna ito ng kape bago sumagot. Tinanong niya kung payag akong tawagin niya akong daddy. I couldn't say no, could I?
Mahinang sagot nito upang siya lang makarinig. You did not have to promise something you can't. I always keep my promises, Audrey. Kalmanteng tugon nito. Umabot ng bacon sa bandihado at isinubo. Pagkatapos ay nilingon si Andre at kinindatan. I am inviting you both to visit the ranch. We can go there anytime you want. In fact, kung may nagtatangka sa buhay mo, the ranch is the safest place for you to stay. Tumingin to sa kanya sa seryosong anyo. Na tila ba sinasabing magandang ideya at kalatasan yon sa suliraning niya. If you can start packing now, darating tayo sa Capistrano bago mananghalian. No, thank you. Ni hindi niya binigyan ng timbang ang sinabi nito. At huwag mong ibahin ang usapan. You could have explained to him that you cannot be his father. Tumaas ang tinig niya. Nawala sa isip na nasa harap lang niya ang pinag-uusapan nila. Tumingala si Andre sa kanya. Why can't he be my father, Mommy? Napatitig siya rito na may ilang sandali bago sa banay na tinig ay sinabi. Because Lloyd is not your father, darling. That's why. Andre spooned his cereal. Nilalaro sandali na tina nag-iisip. Pagkatapos ay muling tumingala sa kanya. But you are not my mother either. Pero mommy kita. He said with a logic beyond his age. She gasped. Sa surok ng mga mata niya, nakita niyang marahas na pag-angat ng ulo ni Lloyd at ang biglang pagbagsak ng mug sa mesa. She cleared her throat and refused to meet his eyes. Huwag mong paglaruan ang pagkain mo, Andre. Bagaman sinisikap niyang kumilos ng normal, her voice was strained. Tinulak niya sa harap ng bata ang cereal bowl nito. Lumakad siya patungo sa lababo at hinugasan ng tasa ng kapeng pinag-inuman. Bakit hindi mo subuan ang anak mo? Lloyd said in mocking anger. She winced. Ipinagpatuloy ang ginagawa. Pinunasan ng tasa at platito at inilagay sa cupboard. I know it's none of my business, but I hate being made a fool. Patuloy pa nito. Hindi ko naman sinabi sa iyong anak ko si Andre, she said in defense, almost whispering. You assumed. Padarag na tumayo si Lloyd. Muntik nang matamba ang silya. It was reasonable to assume, but you did not bother to straighten it out. Daddy, are you angry? Andre asked in a small voice. Nahinto sa paghakbang si Lloyd at nilingon ng bata. Daddy, are you angry that I broke your favorite mug? For a while, Lloyd's face twisted in agony. Mukha ni LJ ang nakikita niya nagsasalita. Humugot siya ng malalim na hininga, kinalma ang sarili, at pagkatapos ay humakbang siya patungo sa bata. Niyuko ito at maso yung pinahira ng table napkin ng bibig at ginulo ang buhok. Hindi ako nagagalit, Andre, he said gently. May pinag-uusapan lang kami ni mommy mo. Nilingon ng bata si Audrey. Si Daddy Aljon at si Mommy, hindi sila nagtatalo. Well, sweetheart, ikinasisi ng mommy mo na makipagtalo sa akin. She flinched. Alam niyang sinadya ni Lloyd ang pagkakamaling yun. Now, finish your food. Utos ito at nag-angat ng katawan. Pagkatapos ay humakbang patungo sa kanya at tinawakan siya sa braso. Anong katotohanan pa dapat kong malaman? He hissed. Hinila siya patungo sa may sala. Bitawan mo ako. Was Aljon your husband, or that was also a lie? He was Andre's father. I have told you as much. He was my fiancé and you're hurting me. Damn, he muttered. Binitiwan siya. Ano bang dapat ikagalit? She hurled at him. Kung hindi namatay si Aljon, we could have been married by now, and Andre would be my legal son. That is not the point, he countered. You lied to me. Pininiwala mo ako mag-asawa kayo ni Aljon at anak mo si Andre. I didn't lie. Hindi ko sinabi sa iyong asawa ko si Aljon at it was lying by omission. And you know it. Does it matter? Baling niya rito. Kung nalaman mong hindi kami mag-ina ni Andre, hindi mo kami tutulungan, ganun ba? Kumunot ang noon nito. Puzzlement in his eyes. Ano ang ibig mong sabihin? Tinutulungan mo kami sa pagnanais na huwag mangyari sa amin ang nangyari sa mag-ina mo. You are trying to redeem yourself through... She stopped abruptly. Subalit huli na para bawiin ang mga salitang lumabas sa bibig niya. Lloyd went dead still for a moment. Her face went rigid. I'm sorry. I did not mean to say that. Hindi siya magkandaw tuto sa paghingi ng paumanhin. Siguro nga, tama ka. Marakaan ng ilang sandali ay sabi nito sa tinig na kasing lamig ng yelo. It vaguely crossed my mind, though it was a stupid thought. What does one have to do with the other? Pagkasabi niyon, mabilis itong tumalikod palabas ng bahay. Remorse was eating her.
Nanatili siya nakatayo roon nang patakbong lumabas mula sa kusina si Andre at hinabol si Lloyd. "Daddy, wait up!" sigaw ng bata. "Sasama ako!" Huminto si Lloyd at tinlingon ng bata. Hindi nito malaman kung anong gagawin. Humakbang si Audrey palabas. His eyes met hers. Walang emosyon ng mga matang nakatitig sa kanya. "Go back inside, Andre," he commanded. "And take care of your mommy, just as I asked you to do." The sarcasm was obvious that Audrey winced. Naupo siya sa may pintuan at sinundan ang tingin ng sasakyan ni Lloyd. Basa ang buhangin subalit nagtalsika namang iyon sa marahas itong pag-atras. "Mommy, bakit nagagalit si Daddy Lloyd?" Pahikbing tanong ng bata. Kinabig siya nito. "Hindi siya nagagalit sa iyo, Andre. May pinagtatalunan lang kami." "Will he be back?" "I guess so." "Mag-isa ka lang dito. Bakit di ka pa sumama? Rika invited you anyway." Ani Luis kanina habang bumababa ng hagdan. Naka-jacket ng maong at pantalong maong. "Kasama ko si Andre Luis. I'll be fine." Hindi niya sinabi dito ang tungkol sa nangyari ng gabing naroon si Lloyd. Hindi niya gustong maging dahilan pa iyon upang mapilitan si Luis na wag ituloy ang lakad. Nakikita niyang gayon na lamang ang pagnanais ni Eric na makarating ng Santo Tomas. "What is there to worry?" Ani Eric mula sa itaas ng hagdan. "Bit-bit itong ilang gamit para sa overnight camping. Tiyak na darating naman si Montilla dito, hindi ba?" Sarkastikong sabi nito. "Be careful, Audrey. Laging sinasamantalang lalaki yun ang pagkakatakot mo sa imaginary stalker mo at pagdating ng laging walang kami." "Why? For the past 3 days, I haven't seen him around." "Eric, ano ba?" Singali Luis sa nobyo. "What do you have against Lloyd? Ako'y nagpapasalamat na sinasama niya si Audrey dito kapag nasa labas tayo." Umangat ang mga kilay ni Eric na nasa ibaba ng hagdan. "Bantay sa lakay, sabihin mo." "Well, no matter what both of you say, I don't like him. He is too arrogant. Typical sa mga filthy rich." "You don't have to like him, Eric." Ani Audrey. "At di mo ba naisip na baka ako nangangailangan at nananamantala sa kanya?" Hamon niya. "Lloyd did not believe that I imagined my stalker. Yun lang ay malaking bagay na. Yung mga may naniniwala sa akin." She hurled angrily. Louise opened her mouth to say something, pero inunahan niya. She raised her chin to Eric. "Pag alis niya pupuntan ko si Lloyd kinaman ng Vicky. Kailangan ko ng kasama ngayong gabi. Anyway, enjoy yourselves." Tinalikuran niya mga ito at pinuntahan si Andre na naglalaro sa labas. Malayo pa sila, napanan niyang wala sa pinagpaparadahan nito ang 4-wheel drive ni Lloyd. Unti-unting bumangon ang panulong mo sa dibdib niya. Hustong pumarada ang tricycle, lumabas naman ng bahay si Manang Vicky. Ang banda ng itinatali sa leeg ay nauntol. Nang makita sila ni Andre, lumakad ito patungo sa kanila. "Magandang umaga ho, Manang Vicky." Bati niya rito. Ginitian nito si Andre na pabulol itong tinawag. "Paalis ho ba kayo?" Nangiti ang matanda. "Mamimiesa sa kabilang bayan. May sadya ka ba, Ineng? Halika, tumuloy ka muna." Hindi na ho ako magtatagal." Bumaba siya ng tricycle pero pinaghintay niya ang driver. Wala ho ba si Lloyd?" Alanganing tanong niya, bagaman alam na niya ang sagot. "Abay, umuwi na ng Capistrano nung makalawang umaga, pagkagaling sa inyo." Kinumpirma lamang nito ang hinala niya. Tuluyan na nga siyang nanlumo. Nag-init na magkabilang sulok ng mga mata niya. Hindi siya makapaniwalang aalis si Lloyd na hindi man lamang nagpapaalam. Sapat ba yung pinagtalunan nila para tuloy na itong umalis? Ganun ba itong kinagalit ang hindi niya pagtatapat sa relasyon nila ni Andre? Hindi ba nabanggit sa iyo? Marahang tanong na matanda. May pinagtalunan ho kami nung umalis siya sa bahay." Pag-amin niya. Ilang sandaling tinitigan siya ni Manang Vicky. Tila pilit inaaraw ka na sa puso't isip niya. Paghuway, ito ang pinakamatagal na pagtigil dito ni Lloyd, Audrey. Mula nang ikasal sila ni Annie. Gusto kong isiping dahil sa iyo. Nung huli kang narito nakita ko ang kakaibang Lloyd. Ito yung dating Lloyd na unang pinakalala sa akin ni Annie. Masuyahin at pilyo. Napabuntuhin niya ito bago nagpatuloy. Ikinakatuwa akong pagbabagong iyon pero marahil na pag-isip-isip ni Lloyd ang sinabi ko sa kanya. Ano hong sinabi ninyo? Na sana'y wag niyang sirain ang buhay mo. Isa kang may asawang tao, Ineng. Hindi sa hinuhusgahan kita pero kusa nitong ibinitin ang sinabi. Sa kabila ng lahat nangiti si Audrey. "Wala po akong asawa, Manang Vicky." Aniya. "Si Andre ho ay anak ng kasintahan ko namatay. Yun nga hong pinagtalunan namin ni Lloyd. Hinayaan ko ho siyang paniwala ang anak ko si Andre at asawa ko ho ang ama nito."
Gumuhit ang pagkabigla sa mga mata ng matanda, pero saglit lamang iyon at nahalinhan ng ngiti. Tinapik niya sa balikat. Kung ganon ay huwag kang mag-alala. Bukas makalawa, hindi tiyak ko uling narito na ulit ang taong yun. Nagpapalipas lamang iyon ng galit. Tumango siya. Umaasang sana'y tama nga ito. Tutuloy na ho kami ni Andre. Gusto ko ho sanang bisitahin ang farm. Aba, mainam at maganda-gandang panahon. Magpahatid ka diyan sa driver sa bahay ni Mang Isidro. Yun ang katiwala ng papa mo nung araw pa man. Tinawag niya si Andre na naglalaro ng bato sa kalsada. Nagpasalamat sa inutusan ng tricycle driver na paanda rin ang sasakyan. Bye, Manang Vicky! Paalam ni Andre at sinabayan pa ng kaway. Subalit bago makaalis ang tricycle, natanaw niya ang pagdating ng pamilya na jeep. Huminto ito sa mismong tapat niya. Bumaba sa jeep si Robert. Hi! He smiled at her. Binati si na Andre at Manang Vicky. Bumanti siya ng ngiti. Hello, Robert! Paano mo na lamang narito ako? Sa inyo talaga ang sadya ko, pero nasalubong ko sila Luis at Eric. Nabanggit ni Eric na aalis ka na rin daw at malamang na dito ang tungo. Mabutit narito ka, Robert, ani Manang Vicky. Kung wala kang ginagawa, samahan mo si Audrey sa bahay ni Mang Isidro. Kung papayag mo si Audrey. Niyo ko siya nito. I can tour you around, free of charge. Isang tawa pa ang pinakawalan niya. Call. Ngayon pa na wala akong sasakyan? Binayaran niya ang tricycle at bumaba. Si Robert ay binuhat si Andre at sinakay sa likod. Si Manang Vicky sa tricycle na binakante niya sumakay. Hindi nagtagal, nasa bahay na sila ni Mang Isidro. Nakatayo ang hindi kalakihang bahay nito sa gitna ng pataniman ng melon. Ipinakilala siya ni Robert sa matandang lalaki. Sinilyapan niya ang maliliit pang bunga ng melon. Hindi ho ba nakakapekto sa mga bagong sibol na bunga ang malimit na pagsama ng panahon nito mga huling araw, Mang Isidro? Tanong niya matapos siya nitong bigyan ng kaunting detalye tungkol sa mga pananim. Hindi na iiwasan iyon, ading. Sagot nito. At wala tayong magagawa kung kalikasan ng kalaban. Tumatabang ang melon kapag ganitong inaabot ng ulan. Ang mga bulaklak naman ng kalamansi ay nahuhulog. Pero nitong nakalipas na 2 taon, maganda ang ani ng mga tabako. Kung nasasalintama ng mga prutas, natatakpan naman ang kinikita ng tabako. Ano ho ang ibig ninyong sabihin? Paano kung kikita ang kakaunting tabakong tanim? Kunot ang noong tinitigan siya ng matandang kapatas na tila ba pinagtataka nitong wala siyang alam doon. May palagayo kung hindi alam ni Audrey ang tungkol sa plantasyong binili ni Mayor Quintin bago ito namatay, Manong. Salon ni Robert. Nakasandal ito sa hood ng jeep. Si Andre ay nasa gitna ng taniman at pinaglalaroan ng ilang maliliit na bunga ng melon. 6 na buwan bago namatay ang lolo mo, nabili niya ang karatig ng lupain. Paliwanag ni Mang Isidro. Pero, sa halip na prutas ang ipunla, nagpatanim ng tabako ang papa mo. 7 ektarya lang ang dadagdag sa dating tabakuhan. Hindi niya nga alam yun. Bagaman yun ang talagang produkto sa norte, ang pagkakaalam niya hindi nag-concentrate ang lolo at papa niya sa pagtatanim ng tabako dahil sa dami ng kompetisyon. Kung may tabako man silang tanim, ay alternate crop na lamang at inaangkat ng ilang nangangalakal sa bayan din iyon. At maganda naging resulta, ading. Patuloy namang Isidro. Katunayan may mga tauhang nadagdag at ito nakalipas sa taon may kausap na middleman si Mrs. Lopez. Inilibot niya sa plantasyon. Gusto ko makita ang plantasyon, Manong. Ani at nagpatiuno ng sumakay sa jeep. Hindi kalayuan doon ang pataniman ng tabako at namangha siya na makita ang lawak ng plantasyon. Ang huling pagkakataong nakita niya ang kapirasong pananiman ng tabako ay bago siya nagtungo sa Amerika upang mag-practice sa kursong tinapos. Nasa pataniman lagi ang papa niya. At marahil ay nagplano na itong palawakin ang tabakuhan. Sa buong panahong nasa Amerika siya, nakaligtaang banggitin iyon ng mga magulang sa kanya. Though she really couldn't blame his father. Siya at ang mama niya ay hindi nagpakita ng interes sa farm. Ang mama niya ay abala sa trabaho nito sa supermarket. Years ago, ang mama niya nag-promote bilang assistant vice president ng chain of supermarket sa pinagtatrabahuhan nito. Makalipas ang 5 minuto, nagpaalam na sila kay Mang Isidro at maling sumakay sa jeep. Matagal siyang nanatiling tahimik at tinoon ang tingin sa dinadaan ng naglalakihang mga dahon ng tabako. Saan mo gustong magtungo? Robert broke the silence between them. Hindi ko alam ang tungkol sa plantasyon, Robert. Wika niya na nagpipigil ng galit. Kung ang pagbabasehan ko ay ang sinabi ng Mang Isidro, wala akong dapat na nababasang lugi sa financial report na binibigay mo sa akin. There is something wrong with the financial report. Audrey, naiilang nitong sabi.
You saw the book. May nakita ka bang hindi dapat na... Nothing! Pabagsak niyang sagot. Pero narinig mo ang sinabi ni Mang Isidro. Kung nasasalantaman ng mga prutas, na-offset naman ang kinita ng tabako. Normal lang na hindi magkakapareho ang kinikita ng farm. Pero hindi yun babagsak sa halos kalahating porsyentong kawalan. Pagkuway dahan-dahang kinalma ang sarili. Binunto niya ang pagdududa at inis kay Robert. Pero bakit hindi? Ito ang gumagawa ng libro. Robert cleared his throat of an imaginary lump. Nilinga ang dinadaanan nilang tabakuhan. She hired me, Audrey. She is my employer. Isa pa nagsisimula pa lang naman ang tabakuhan. Paliwanag dito na tila ba nais sa tinig na niya kung ano ang laman ng isip niya. And she could see guilt on his face. Gayon man ang mapapayo ko ay mag-usap kayo ni Mrs. Lopez. Thank you, Robert. Wika niya sa mababang tono, kasabay ng pagtango. I intended to do just that. She wanted to say she was sorry for taking it out on him. But she couldn't utter the word dahil parang nitong inamin sa kanya na hindi tamang nasa libro. Kahit na nga ba hindi siyang employer nito kundi si Rica Lopez. Indirectly, he was responsible. But she could not accuse him. Wala itong inaamin at wala pa rin siyang napapatunayan. Wearily, isinandal niya ang sarili sa upuan ng jeep. Nadaragdagan ng suliranin niya. Hindi niya alam kung paano sisimulan ang pakikipag-usap. She wasn't trained for this. Buong buhay niya ang papa niya na mamalakad sa lahat ng ito. Her father never talked about business at home. Hindi niya naisip na darating ang araw na kailangan niyang harapin ang negosyong iniwan ng mga santilyan sa kanya. At di naman siya makatakbo kay Luis pagdating sa negosyo. Lalong walang alam ang tiyahin niya tungkol doon. Alam kong hindi madaling harapin ang trabahong hindi mo kinasanayan, Audrey. Pero lahat ng bagay natututuhan. Ani Robert at tila nahuhulaan na nasa isip niya. He turned to her and gave her an encouraging smile. Kung kailangan mo ng tulong ko, inirekomenda kong sarili ko. Isang sapilitang ngiti ang pinakawalan niya. Pagdating sa bahay, niyaya niya itong tumuloy. Subalit tumanggi ito. Nakita niyang nag-iba ang kulay ng mukha nito. May dinaramdam ka ba, Robert? Isa akong doktor. I can... Iwinasiwas ni Robert ang kamay at kumiti. Nakalimutan kong uminom ng gamot sa ulcer. But I'll be fine. Iinom ako pagdating sa bahay. Sinundan niya ito na nag-aalang tingin. At saka pa lang siya pumasok ng bahay nang mawala ang sasakyan nito sa paningin niya. Alas 7 ng gabi. Naroon silang dalawa ni Andre sa harap ng dining table at naghahapunan. Kung papaanong pinaglalaroan ni Andre ang hinintay niyang karne sa pinggan nito, ay ganon din ang ginagawa na niya sa sariling pagkain. Eating with only a 3.5-year-old child as company has lost her appetite. Walang ganang ibinamani ang kutsara at tinidor sa pinggan. Tuloy ang huminto na sa pagpipilit na kumain. Susubuan na kita, ani rito. Kinuha ang kutsara nito upang subuan ng bata, subalit muli nitong inagaw ang kutsara. Ako lang, reklamo nito. Nagbuntong hininga siya, tumayo at nilalampingan sa lababo at nagtimpla ng instant coffee. Sumandal siya sa counter at wala sa loob na pinapanood ang pagkain ni Andre. Narinig niya pa ang langit-kit ng mga sanga ng punong kahoy sa paligid ng bahay. Bagaman hindi umuulan, malakas naman ang hangin. She thought of her stalker. Sa nakalipas na 3 araw, wala nangyayaring aberya. Marahil ay tama si Eric. Baka magkaibang taong sumalakay sa kanya sa Maynila at ang nananakot sa kanya dito sa Santa Clarita. Ang nangyari sa aso ay gawa lamang marahil ng taong may diferensya ang pag-iisip. At ang lalaki nakita niya sa bintana, yun din marahil ang pumatay sa aso. At nakatawaan siyang takutin. Isa sa mga araw na ito, itatanong niya kay Manang Vicky kung may kilala itong ganong uri ng taong gagalagala sa resort at farm. Muli niyang dinala sa bibig ang tasa ng kape na makarinig siya ng kaluskos sa labas ng bahay. Napaungol siya. Wala yatang tunog na hindi niya naririnig at di siya napapaigtad. Nagiging paranoid siya. Maliwanag ang paligid. Binuksan niyang lahat ng ilaw sa buong kabahayan at ikinandado niyang lahat ng mga bintana at pinto. Hindi siya makapaniwalang magagawa siyang pasukin ng iisang tao sa bahay niya. Sa pelikula lang nangyayari ang ganoon. Subalit nagpatuloy ang kaluskos na narinig niya. Humakpang siya patungo sa antigong saradura ng pinto. Sa sala, ang nakikita niyang umiikot. May nagbubukas. Kinapa niya sa bulsa ng pedal pusher niya ang baril. Kanina pa yun mabigat sa bulsa niya pero hindi niya iyon maihanta dahil kay Andre. She remembered her grandfather had a gun. Kanina matapos sila maihatid ni Robert, hinalongkat niya ang lahat ng drawers sa silid ng lolo niya. Nakita niya iyon sa maliit na drawer sa loob ng closet. Her heart pounded on her chest.
Maingat at walang ingay siyang lumakad palabas ng sala. Tuluyang inilabas ang baril. Dalawang kamay, tinoon niya sa malaking pinto ang baril. Unti-unting bumukas iyon. Her finger tightened on the trigger. Umawang ang pinto.